Hello. So, bigla akong bigla akong umiyak. Bigla akong umiyak kasi ang hirap pala maging nurse. Actually, OR nurse kasi ako pero um alam niyo naman sa OR, yung mga patient, nire-receive mo lang sila and then papatulugin sila or ah, operahan sila, ganun. Pero ngayon kasi nasa station kami or nasa ward kami, ah, na na-assign kami ngayon sa ward kasi kailangan namin 'to para sa exam namin, you know. I mean, hindi ako umiiyak dahil sa exam or dahil mahirap yung work, pero may isang patient kasi. Actually actually matagal ko na matagal na akong umiiyak every after ng duty kasi since nag-ward ako dito, ah, ewan ko ba, naawa ako sa mga pasyente. Kaya mahirap maging nurse kung hindi ka malakas kasi kung mahina ka, wala, iiyak ka lang sa harapan ng mga pasyente. Actually, nakakaawa sila. Kaya ayaw ko mag-work sa ward. Ayaw kong mag-work sa ward kasi mahina talaga ako sa mga, you know, nakakaawa sila honestly. May pasyente. Ewan ko ba, parang nilalapit ako ni Lord sa mga ganun na patient talaga. Yung mga patient na kanina, yung patient namin, umiyak siya. Kasi dito kasi sa Germany, hindi ko lang alam kung ito talaga yung law or kanila sa mga hospitals, pero may mga ano lang kasi, may visiting hours kasi dito and hindi pwedeng mag-stay ng matagal yung mga bantay. May specific time lang na mag-visits yung mga family ng mga pasyente. And nung tinanong ko yung patient, may anak ka ba? Tapos sinabi niya wala. Tapos wala din akong asawa, sabi niya. So alam mo yun, yung siguro syempre pag may sakit ka kasi, parang alam mo yung nawawalan ka ng pag-asang mabuhay kasi especially walang family, kung wala kang family support or you know, nakahiga ka dun sa sa hospital, wala lang na
Bigla lang ako naiyak ngayon. Nandito na ako sa apartment. Actually, kaya yung nasa work ako, kinokontrol ko lang yung iyak ko eh. Kasi, hindi naman, parang bawal. Bawal talaga umiyak sa harapan ng patient. Kasi nga, nandun ka para mag-render ng care, diba? Tapos, iiyak ka pa. Dapat malakas ka talaga. Dapat malakas yung loob mo pag mag-care ka ng patient. Kasi kung hindi, imbes na palalakasin mo yung loob niya, parang, pero mag-iiyakan kayong dalawa dun sa room ng patient. Diba? Hindi pwedeng ganun pag nurse ka. Kailangan mong itago, kailangan mong i-control yung self mo para maibigay yung needs ng patient. At saka baka isipin naman ng pasyente, ang hina-hina mo, di ba? Kumbaga parang ikaw yung inaasahan niya bilang pasyente na magbigay sa kanya ng lakas ng loob para mabuhay, di ba? So ayun. Parang tapos sabi pa niya, ang dami ko, nakailang thank you na siya. Alam mo yung, tapos every thank you niya, umiiyak yung patient. Hindi mo na ako pwedeng sabayan yung patient na umiiyak. Naalala ko lang, and then, habang kumakain ako, umahagulkul ako sa hiyak kasi nakakaawa yung mga ibang patient. Pero ganun talaga, kaya health is wealth. Huwag yung pabayaan yung sarili ninyo. Kung may mga bisyo kayo ngayon or mga bawal sa katawan, huwag na ninyo abusuhin yung katawan ninyo kasi darating yung araw, sisingilin yung katawan talaga ninyo. Sisingil yung katawan ninyo. Ikaw din naman yung magsasuffer, di ba? So, you have to be careful habang bata pa tayo. Kailangan natin mag-invest sa health natin. Hindi lang mag-invest sa beauty. Mag-invest din sa health. Kaya every time na kumakain ako ng mga unhealthy foods, parang nakikita ko yung sarili ko sa mga patient na ang hirap magkasakit. Sobrang hirap magkasakit. Kasi nasa hospital ka. Hindi mo pwedeng sabihin na uwi muna ako ha. Gawin ko yung mga gusto kong gawin. Labas muna ako ha. Walang ganun pag nasa hospital ka talaga. Kailangan mo talagang i-accept yung sarili mo or i-embrace yung sakit mo na kailangan mo magpagaling sa hospital. So, ayun. Wala lang. Gusto ko lang kuha ng video. Hindi para magpapansin. Para magbigay ng awareness din sa lahat na health is wealth talaga. Ang hirap magkasakit. And para sa mga future nurses and sa mga nagbabalak mag-nurse, dapat malakas yung loob ninyo. Okay, kasi ang hirap mag-handle ng patient. Kung mahina yung loob mo, baka iiyak ka ng sarapan ng patient. Which is, hindi pwedeng ganun. Kasi, you are there to render care, hindi para magkipag-iyakan sa patient. Diba? So, normal lang naman umiyak, pero siguro it's better na itago mo yung iyak mo para at least hindi isipin ng patient na itong nurse ko naman umiiyak. Mag-iiyakan kayong dalawa sa kwarto ng patient, which is for me hindi siya acceptable kasi nandun ka para palakasin yung patient emotionally, spiritually, physically, diba? So ayun, and maalala ko pa nga na during my college, parang pag umiiyak daw yung patient mo, parang yun yung pagkakaintindi ko, bawal mo siyang bigyan ng tissue.
Kasi the more na binigyan mo siya ng tissue, the more na mas iiyak siya kasi alam niyang may tissue, may pampunas siya. So, ayun. So, maganda maging nurse. Okay? Maganda maging nurse kasi na it's really parang nasa realidad ka ng buhay. I mean, hindi lang parang kundi nasa realidad ka ng buhay, especially pag nag-handle ka ng patient, parang pinapakita na yun talagang realidad na darating yung araw na death na alam, baka magkasakit or what, pero wag naman sana, Lord. Marirealize mo talaga na ang hirap magkasakit. Diba? Kasi kahit anong profession mo, nurse, doktor, kung sino pa yung mga medical field, hindi mo talaga makokontrol ang sakit. Pag talagang tinamaan ka ng sakit, talagang magkakasakit ka. And worse, it goes to that. That's reality. That's the most kailangan natin i-accept na ang realidad, talagang hindi mo makokontrol ang realidad na kahit sino ka, walang pinipiling lugar ang sakit. So, bilang nurse, it's really important na to maintain our health, to maintain healthy lifestyle, you know. Ay, as in, ewan ko ba parang, wala eh. Naiyak, may, Diyos ko, hindi pwedeng umiyak sa harapan ng patient. I have to control my, my emotions kasi hindi ako nandun sa hospital para magkipag-iyakan sa mga patient. Ay, naku. It's really hard. Ang hirap maging nurse. Kaya sabi ko, ayoko mag-ward talaga kasi sa ward, doon mo talaga makikita yung mga patients na nakakaawa talaga sila. Yung uuwi ka, gusto bang mag-serve ng 24/7 pero hindi pwede kasi baka ikaw pa yung maunang mamatay sa patient pag nag-work ka ng 24/7. Hindi pwede. Kailangan mo din talaga mag-pause para may energy ka na kinaumagahan para mag-work to serve. Bukas, may work na naman ako. Makikita ko na naman siya bukas. And sabi pa niya, sabi pa rin sa patient, night shift ka, sabi niya. Sabi ko, hindi, tapos na yung duty ko. Yung parang gusto ko pa ng patient na mag-serve sa kanya. Kasi nga, ganun kasi ako kapag mag-serve ako ng patient eh. Diba? I mean, hindi naman lahat ng patient magugustuhan ka, pero at least naman, alam mo sa sarili mo na naibigay mo yung best mo to serve them, to serve their needs as hindi lang bilang isang nurse kundi bilang isang tao na yung passion mo to serve people, Ilan lang kasi yung mga ganun na patient and ilan lang yung mga ganun na patient na na-appreciate nila ikaw bilang isang tao, bilang isang nurse, bilang isang individual, And pag may mga ganun na ibig sabihin nun, na-appreciate talaga nila yung presence mo, Alam mo wala na silang pakialam kung sino ka, basta gusto nila is yung nakikita nila yung passion mo, yung talaga, you love what you are doing, parang ganun. So, ayun. That's why it's really hard to be a nurse, because you have
pagpasok mo sa work, dapat talagang, ano ka, talagang iwanan mo talaga lahat sa bahay ninyo. Yung, yung kung sino ka. Hindi mo pwedeng dalhin yung, yung totoong ikaw pag nasa hospital ka. Kasi, kailangan po magsilbi sa mga pasyente. It's really hard to be a nurse kasi hindi mo inaalaga. I mean, hindi mo family, pero ibang tao yung inaalagaan mo. You know, 내가 훔쳐간 거 because kailangan natin kumita ng pera. Tapos yung employer mo pa, hindi pala appreciate yung efforts mo, you know. 절도 500불 넘어가면 시간이 감옥 가. 도둑놈 감옥 간다는데 내 거기 조질일 뭐 있어? 나 감옥 가면 너 그 돈은? Yung gusto ng employer mo, perfect ka. Wala ka naman magagawa kasi they hired you because gusto talaga nilang that's why it's really hard to be a nurse, guys. Ay, ako. Ewan ko ba? So, yun lamang. Sana sa mga gustong mag-nurse yan, you have to be strong or else lalamunin kayo ng emotional quotient ninyo. Kaya sabi ko pag hindi ko may pasa yung exam, either way papauwiin ako or lilipat ako ng employer. Yun na. 집 조건 애도 없다. 지금 가. Hindi mo magagawa pag ganun. 내가 줄 거고. 지나가는 개돌매지 도둑님 말은 어떡합니까? At least you're doing your best to serve your patients, you know. Okay. So good night. Kailangan ko na matulog kasi it's already almost 10 p.m. here in Germany. And wala lang, magulgulo ako sa iyak kasi kanina. And isipan ko na lang na gumawa ng video to share awareness na maganda maging nurse. Ang sarap maging nurse, guys. So, choose wisely kung ano yung mga gusto niyo maging course. Because, hindi mo masasabi kung ano yung passion mo. Ay. Good night.